Anak tayo ng Diyos sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya ay siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa, buhat sa langit, kaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig, ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bumababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinatototohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maulang umaga po sa atin. Ano po? No? Masalamat naman kahit maulan at nandito pa rin kayo. No? Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, kung matatandaan po natin, sino po yung mga nandito kahapon na nagsimba? Kahapon, isang karakter ang nagpakilala sa atin. Naalala niyo pa po ba kung sinong karakter yon? Si Juan Bautista. Di ba? Kahapon, maalala natin, ipinakilala ni Juan Bautista sa atin ang kanyang tunay na kasinuhan. Ipinakilala niya ang kanyang tunay na katotohanan. Tunay na katotohanan pa, di ba? Ibig sabihin, walang bahid na pagpapanggap. Pinakilala niyang sarili bilang hindi siya ang Mesiyas, kundi isang tagapaghanda sa darating na Mesiyas. Yun yung kahapon. Ngayon naman, ipinapakilala na sa atin ni Juan Bautista ang tunay na Mesiyas. Walang iba kundi si Jesus. Ayon kay Juan, siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ganda ng pagpapakilala ni San Juan Bautista kay Jesus. Isang kordero. Sabihin nyo nga po, kordero. Sa Ingles, ano Ingles ng kordero? Lamb.
lamb. Meron ba tayong imahe ng lamb na takpan no? Dito meron Oo, natakpan lang ng ating Belen. Pero itong ating altar, lamb. Kaya kung may nakita kayong lamb, ibig sabihin, simbolo yan ni Jesus. Si Jesus yan. Kasi po, ang kordero sa mga Hudyo ay simbolo ng pagpapalaya. Dahil ang kordero, ang inihahanda tuwing pista ng Paskwa, Passover, bilang paggunita sa pagtakas ng mga Israelita sa Ehipto. Ano nangyari sa mga Israelita sa Ehipto? Inalipin. Kaya nung tumakas sila, sila'y lumaya. At yung dugo na mula sa kordero na kanilang ihahanda sa Paskwa, ipinapahid sa labas ng bahay o sa mga pintuan bilang tanda na dapat laktawan ng anghel ng Panginoon ang bahay na yon para hindi maialay ang panganay na anak. Ang ganda, no? Very rich yung kanilang kultura. Kaya yun ang kordero. Isang simbolo ng pagpapalaya. Isang handa. Ang lalim ng pagpapakilala ni San Juan Bautista kay Jesus. Isang pagkilala na kahit kailan hindi malilimutan ng lahat ng tao. Maging hanggang ngayon, hindi natin malimutan at inaalala pa rin natin kung paano ipinakilala ni Juan si Jesus bilang isang kordero. Ngunit, hindi na kordero na handa sa isang salo-salo, kundi isang alay. Hindi na ang dugo na ipinapahid sa labas ng bahay para maligtas ang panganay na anak, kundi isang dugo na sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang lahat ay maliligtas. Mas malalim na. At ganito, ipinakilala sa atin si Jesus, ang bagong kordero na alay at tagapagligtas. Malinaw po ba? Malinaw ba yun? Kasi ulitin ko lang po kung hindi po malinaw. Yun ang ibig sabihin ng kordero. Siya na yung bagong kordero para sa atin. Si Jesus na, hindi na lang siya kordero o lamb na hinahain, kundi isang alay. At yung dugo niya, kanyang binigay para maging tagapagligtas ng lahat. Kaya nga magandang itanong sa atin, ano ang pagkakakilala natin kay Jesus? Ano ang pagkakakilala mo kay Jesus? Kahit sabihin ko siya'y kordero, kung hindi yan ang pagkakakilala mo kay Jesus, hindi ka maniniwala. Dahil makikilala mo lang naman ang isang tao kung siya ay iyong nasaksihan at naranasan. Hindi po ba? Pwede mong sabihin ang isang tao masungit dahil narinig mo lang. Alam niyo po, hindi niyo maitatanong, nung bago po ako lumipat dito sa ating parokya, may narinig na ako. Sabi, Father, tinatanong ka na ng mga taga-solidad, anong klaseng pari ka daw? Yan, kala nyo, Oo, may ganon. Nakarinig na ako. Kaya nga nung miniting ko yung ating mga lingkod, yung mga head, sabi ko sa kanila, alam nyo po, mas magandang burahin ninyo kung ano man ang narinig ninyo tungkol sa akin. Kaya ko, hindi ako nagtanong. Pwede kong tanongin si Father Douglas, Father Douglas, ano bang karakter nung PPC head natin? Father Douglas, ano ba yung ating head ng lektor? Ano ba yung mga lay minister natin? Pwede kong tanongin yun, kaibigan ko yun . Pero kung pakikinggan ko ang sinabi ni Father Douglas, o pakikinggan ko ang maririnig ko mula sa iba,
hindi ko na kayo mabibigyan ng pagkakataong ipakilala ang inyong sarili sa akin. Kasi narinig ko na ay, hindi marunong makinig yun. Ay, matigas ang ulo nun. Di ba? Pero hahayaan kong ako mismo ang makaranas. Ako mismo makasaksi ng tunay ninyong kasinuhan. Diyan nabubuo ang relasyon. Diyan mo kinikilala ang tao kapag iyong dinadanas at tunay mong nasasaksihan. Kaya nga, kung wala ka namang totoong karanasan sa tao at nakikinig ka lang sa sinabi ng tao, ang tawag sa'yo, chismosa. Malinaw? Di ba? Si Father, masungit yan. Bay, teka muna. Hindi pa nga kita nasungitan eh. Try mo munang masungitan kita bago mo sabihin, masungit ako. Di ba? Yung sa iba, pwede kang magtanong doon sa una kong parokya o pangalawang parokya. Pangatlo, pwede sabihin, mahigpit yan. Pero hanggat di mo naranasan, mahirap sabihing mahigpit. Baka naman pag naranasan mo, hindi. Madisiplina lang si Father. Hindi. Prank ka lang si Father. Hindi masungit. Para sa iba na iwan sa sungit. Kasi yun ang kanilang narinig. Hindi nila nakita yung dahilan. Pero baka sa'yo, mas makilala mo ako. Hanggat di mo nararanasan ang isang tao, hindi mo siya tunay na makikilala. Kasi kung makikinig ka lang sa sabi-sabi, ang tawag sa'yo, walang bait sa sarili. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang kabanal-banalang ngalan ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus, kilala natin bilang tagapagligtas. Ngunit kahit sabihin kong tagapagligtas si Jesus, kung di mo naranasan ang kanyang pagliligtas, hindi yan ang pagkilala mo kay Jesus. Maaaring ang pagkilala mo kay Jesus, mapagmahal. Kasi naramdaman mo ang kanyang pagmamahal. Maaaring pagkilala mo kay Jesus, mapagpatawad. Kasi naranasan mo ang kanyang pagpapatawad. At yan naman ang tanong sa atin. Paano natin kinikilala o nakilala si Jesus? Sana hindi lang sa pangalan natin kilala si Jesus, kundi nakilala natin si Jesus dahil ating naranasan at siya'y ating nasaksihan. Mga kapatid, sa pangalan ng tao ay nakikilala. Samantalang sa karanasan ng tao ay atin siyang kinikilala. Kaya, huwag lang alamin ang pangalan. Kilalanin gamit ang karanasan at naway itong ating mapatotohanan. Amen? Amen.